Yes, again, alright mga minamahal, lalisya ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, tuloy ang impeachment, tuloy ang impeachment. Si Sarang Gipet sa Supreme Court, kumakabit. Yan po yung sabi ni ng kampo ni former Senator and Attorney Leila De Lima. Akala kasi yata ni Sara Duterte ang Supreme Court ay Sara's Court. Di ba may post dyan si Leila De Lima? Hanapin nga natin yan mga minamahal. Leila De Lima. Pakita natin yung post ha. Mga minamahal. Ito yung banat ni former Senator and Attorney Leila De Lima na representative ngayon ng ML Party List. Yan Akala siguro nila yung Supreme Court ay Sara's Court na pwede nilang takbuhan para pagtakpan ng kaduwagan at pagtaka sa pananagutan. Kala nyo Kala nila tatago sila sa Supreme Court Parang feeling ko sasabihin, walang utang na loob! Walang utang na loob ang Supreme Court. Yung ama ko yung nag-appoint sa inyo. Yung ama ko yung nag-appoint sa inyo, tapos hindi nyo man lang ako pinagbigyan sa akin, hinihiling na i-dismiss. Ito nga po impeachment complaint na to. Kasi ito nga yung balita, diba? Pakita ko sa inyo mga minamahal. Pakita natin yung balita. Yan yan. Diba? Diba? Sabi dyan mga minamahal, ay nagdesisyon ng Supreme Court, na hindi sila mag-i-issue ng Temporary Restraining Order or TRO kaugnay sa impeachment proceeding. Pero, wag muna tayong matuwa. Don't celebrate early. Kasi, ibig sabihin yan mga minamahal, ganito lang. Walang TRO, pero tuloy ang impeachment. Bukod pa doon, may chance pa. Dahil mayroon pa tayong susunding hearing. Baka may chance na ma-stop dahil kahit walang TRO, hindi pa po tapos ang laban. Dahil mayroon pa pong kasunod na proseso dahil pinapatawag, pinapasagot yung mga correspondent doon. May deadline na 10 araw kahit itong si Boji di ay sasagot. Diba? So, after ng kanilang pagsagot, maglalabas po ng utos ang Supreme Court whether i-injunct, diba, or ipatigil ang process. Pero I think mga minamahal, mukhang hindi naman ata, feeling ko lang hindi naman ata, ipapatigil ng Supreme Court ang hearing. Feeling ko lang yan. And yan, nangyari nga naman, pero feeling ko kahit may 10 araw pa, hindi sila tatagos Alam nyo kung bakit mga minamahal? Itong si Sara Duterte, sige, paliwanag na lang natin sa inyo. Hindi napigilan ni Sara ang proseso. Dahil sabi ko nga sa inyo kanina, nagdesisyon na nga po ang Supreme Court na huwag maglabas ng TRO. So, confirmed, mga minamahal, na tuloy ang House Justice on Committee ngayong April 14. And according, dito nga po kay Kong Terry Redon, see you on April 14. So, ibig sabihin, mga minamahal, anong legal na hadlang? Hindi nahadlangan ng mga minions ni Sara Duterte. So, yan na po yung tinatawag na oras na. Oras mo na para sumagot ka. Diba? So dito sa part na to, bigla akong nagpasalamat naman sa Supreme Court because wala nang special treatment. Diba? Kumbaga, this is a judicial signal. Diba? Ang hindi pag-issue ng temporary restraining order ay sobrang linaw na po yan na indication na hindi kinagkat ng SC, ng Supreme Court, ang argumento para pigilin ang proseso. So, that is what we call constitutional respect. So, kinikilala na siguro marahil ng hudikatura, diba, ang kapangyarihan ng House of Representatives sa kanilang rules, duties, responsibilities dito nga po sa impeachment. So, yung impeachment ay isang proseso na hindi dapat pinapakialaman, diba? Lalo pat kung wala namang nakikitang grave of abuse of discretion. Diba? Yung pag-aanlas kapangyarihan, alam niyo yon, yung pagmamalabis, kung wala naman silang nakikitang ganon. Diba? So,
Kagaya nga ng sinabi ko, sabi nga ni Dilima, hindi dapat gawing depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang Supreme Court para nga po umiwas sa kanyang accountability. Ngayon, ito na po, nandito na tayo sa punto na di-determine na whether kung may probable cause or wala. So, this is what we call critical stage. Diba? So, ang hearing sa April 14, yun po ang magtatakda kung may sapat na ebidensya ang impeachment complaints laban nga po dito kay Vice President Sara Duterte. Yes, not yet verdict. Hindi pa naman to paghahatol, pero ito po ay pagsusuri, mga minamahal, kung may basihan ang kaso. So, the impeachment proceeding is not a political attacks. And also, this is not a criminal trial. Wrong framing. Yung ginagawa ng mga DDS na hindi daw nasunod yung due process, Keneme Eklavush. Nasunod po ang due process. Mali lang talaga ang pagkakaintindi ninyo. Ang impeachment ay isa po yung political process para panagutin ang matataas na opisyal na nagnanakaw sa kaban ng bayan. And ang House Committee on Justice ay hindi naman po sila naghahatol. Tinitingnan lamang nila kung may sapat na basihan ang reklamo. Hindi po sila yung nakakataas sa lahat. Limitado lamang po ang role ng House of Representatives. Kaya ang sinabing due process, yan. Nasupalpal itong si Sara Duterte kasi wala naman po nakitang violation. Walang due process violation dahil hindi naman po ito trial. At sa proper stage, probable cause po, mga minamahal, ang tinutukoy at hindi po yung kung guilty ba itong si Sara or hindi. Kaya wala pong legal basis itong kampo ni Sara Duterte para sabihin na ang yugtong impeachment ay dapat itigil. Walang ganon. At also, hindi po yan fishing expedition. Ang issue po dyan ay confidential funds issue. Documented basis. May COA reports, may iba pang dokumento na nagpapatunay dito nga po sa investigasyon. For example, yung 125 million confidential funds within 11 days. Ang mabilis na paggastos noong 2022 ay sobrang konkretong ebidensya na kailangang ipaliwanag ni Sara Duterte. Ngayon, yes, going tayo sa accountability check. Hindi ito yung pang-una at panghuling ebidensya, mga minamahal, or yung panghuhuli kay Sara Duterte. Yan po ay paghingi ng sagot na umiiral sa datos. Sagutin na lang kayo ni Sara Duterte para matapos na ang lahat ng ito. 'Di ba? So, malinaw din na pinayagan ng Korte si Ramil Madriaga na umattend sa proceedings sa Kamara. Which is, yan po yung kinasuhan ni Mans Carpio, yan po yung kinasuhan ng kampo ni Vice President Sara Duterte. And absolutely, wala pong nangyaring one-year bar rule. Diba? So, misleading defense yung ginawa ninyo. Hindi kayo marunong. Bobo yung abogado mo, Sara. Diba? Pinapalabas na blanket immunity ang one-year rule bar. Pero wala naman pong ganon. On the different grounds, ang mga reklamo ay mayroon pong iba't ibang basihan, 'di ba? Sa mga bagong ebidensya. So, ngayon itong si Sara Duterte, hindi niya pwedeng gamiting panangga or immunity shield, 'di ba? Ang Supreme Court laban nga po dito sa accountability. Ang paglapit ni Sara sa Supreme Court ay malinaw po yan na delaying tactics. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang taong gipit sa Supreme Court lumalapit. Kaduwagan, VP Sara Duterte, ang ginagawa mong pag-iwas sa sagot. Bilang pangalawang pangulo ng bansang Pilipinas, meron kang obligasyon na ipaliwanag mo ang paggamit ng pondo. 'Di ba? Pero yung pattern na ginagawa mo sa pattern of avoidance, imbis na sumagot, inuuna mo yung mga legal maneuvers. Mukhang yung credibility mo is at risk at this moment. 'Di ba? Habang tumatagal ang pag-iwas mo, mas lalong lumalalim ang duda ng mamamayang Pilipino. So, ang obligasyon lamang po ng saligang batas, ang kanilang constitutional duty, ang impeachment ay bahagi ng check and balance. 'Di ba? Walang opisyal na dapat magpapakita na they are above the law. Ako yung mataas sa batas. Kahit Vice President ka, kahit Duterte ka, dapat yung integrity,
yung transparency, pinapanatili mo. So, ang pagpapatuloy sa hearing, mga minamahal, ay patunay na gumagana ang ating demokrasya. No escape! Diba? Walang lusot-lusot! Diba? Walang TRO. Diba? Mga minamahal. Sa madaling sabi, walang TRO, tuloy ang hearing, may ebidensya, may constitutional basis. Which is yan yung, I think, ikaiiyak ngayon ni Vice President Sara Duterte. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!